Mga kapatid, aminin lang po natin o hindi, mahirap talagang magbago. Totoo po? No? Pag New Year's nga, di ba? Ang dami-dami tayong New Year's resolution. Pero wala naman yata natutupad. Kalagitnaan ng taon, babalik ulit doon sa nakagawian. Mahirap talaga minsan magbago. Halimbawa, kapag nagdesisyon kang magda-diet, halimbawa, pero biglang nag-alok naman ng unlimited samgyupsal. Ayan, no? Sama ka, kain ka naman, no? Kain, no? Kapag nagdesisyon ka mag-diet, anong pipiliin mo? Zumba o kain? Kain. Yung iba naman, nagzuzumba nga. Pero after ng zumba, lamon naman, no? Ang ginagawa, hindi kain, lamon. Ano? O kaya, sinasabi mong halimbawa, magbabawas na ako sa social media. Pero bago ka naman matulog, scroll ka naman ng scroll sa Facebook o kaya sa TikTok. Bakit kaya ganun tayo? No? Bakit ganun? Sinasabi natin magbabago tayo pero wala namang nangyayari. Bakit kaya ganoon? Kasi siguro, sanay na tayo doon sa nakagawian. At kapag nakagawian, minsan mahirap nang iwanan. Mahirap iwanan yung dating gawi, ika nga. At minsan, kahit alam natin na hindi maganda para sa atin yung isang bagay, pinipili pa rin natin. Bakit kaya? Bakit kaya pinipili pa rin natin? Kasi, nakikita natin, dahil doon tayo komportable. Baka doon tayo nasasarapan. Baka doon tayo nakakakita ng kaligayahan o dahil doon masaya. Kaya kahit mayroong bago, dito lang ako. Okay na ako dito, komportable na ako dito, masaya dito, masarap dito. Kaya minsan, ayaw natin ng pagbabago, ayaw nating magbago. At ganyan din minsan sa buhay espiritual natin. Minsan gusto nating ng bagong simula kay Kristo. Pero minsan, babalik pa rin tayo sa luma. Yung luma mong galit, yung luma mong inggit, yung luma mong bisyo, at yung luma mong pride na inaanay na dyan sa kaloob-looban mo, pero hindi ka pa rin nagbabago. Ine-enjoy mo pa rin yung mga luma na yan diyan sa puso mo. Mga kapatid, ang hamon ng Ebanghelyo ngayon ay simple lang. Kung gusto nating tanggapin ang bagong buhay kay Kristo, kailangan din ng bagong puso na handang magbago. Litin ko po yun, ha? Kung gusto nating tanggapin ang bagong buhay kay Kristo, kailangan din nating ng bagong puso na handang magbago. At sa ating Ebanghelyo, ginamit ni Jesus yung larawan ng bagong alak at lumang sisidlan. At sabi pa niya, walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan dahil ito'y puputok. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito sa ating pananampalataya, ibig sabihin, hindi pwedeng isiksik yung bagong biyaya ng Diyos sa puso mo namang puno pa rin ng luma at mabigat na nakaraan. Katulad ng mga lumang sinabi ko kanina. Hindi pwedeng isiksik ang biyaya ng Diyos kung luma pa rin ang puso mo. Lalo tigit kung ang laman niyan ay yung pride, galit, at inggit. Mga kapatid, kung tutuusin, hindi madali yung pagbitaw sa luma. Tama? Lalo tigit kung nakagista na natin yan, kung nakagawian natin yan, hindi madaling bumitaw. Bakit? Kasi may takot sa loob natin. At ano yung mga takot na yon? Maaring takot na baka tayo'y masaktan, takot na baka tayo'y mahirapan, o kaya naman takot na baka tayo ay mawalan. Pero mga kapatid,
Iyon po yung tunay na ibig sabihin ng pagtanggap kay Kristo. At iyon yung ibig sabihin na hayaang linisin niya yung ating sisidlan, yung ating puso, para maging handa tayo sa bagong alak ng kanyang biyaya. At mga kapatid, ito rin po yung diwa ng ating pagsisyam, yung ating pagnonobena para sa karangalan ng ating mahal na ina, ang banal na puso ni Jesus. Kaya nga yung ating tema, ano sinabi sa ating tema? Birhen ng banal na puso ni Jesus, gabay sa pagtanggap ng bagong buhay kay Kristo. Si Maria, bilang ina, pakatandaan natin na hindi lamang siya gabay, kundi siya rin ay inspirasyon. Inspirasyon saan? Inspirasyon sa pagtanggap ng bagong buhay kay Kristo. Pakatandaan natin na siya yung nagsabi ng oo sa Diyos. Iniwan ng sariling plano, sariling kagustuhan para lamang sundin yung plano at gusto ng Diyos, yung gusto ng Ama. At siya yung nag-ingat doon sa salita ng Diyos sa kanyang puso. Iningatan niya yung salita ng Diyos sa kanyang puso. Kaya si Maria, ang ating mahal na ina, siya yung modelo ng bagong sisidlan. Yung puso na laging bukas, yung puso na laging handang punuin ng grasya. Mga kapatid, kapag tinitingnan natin si Maria, makikita natin ang tunay na pagbabago ay hindi lang isang beses nangyayari, kundi ang pagbabago ay araw-araw dapat na pangyayari. Araw-araw tayong tinatawag ng Diyos na palitan yung galit. Palitan niyang galit ng kapatawaran. Palitan niyang takot ng tiwala. At palitan niyang lungkot ng isang pag-asa. Mga kapatid, sa puntong ito, magandang tanungin natin yung ating mga sarili. Ano yung mga lumang bagay na pumipigil sa akin na magbagong buhay? Ano yung mga lumang bagay na yan na pumipigil sa iyo para magbagong buhay? At pangalawang tanong, may galit ba diyan sa puso mo na matagal mo nang dinadala? Baka yan yung hadlang para magbagong buhay. At susunod na tanong, may bisyo ba ikaw o may bisyo ka ba na ayaw mong bitawan, na ayaw mong pakawalan? Mayabang ba ako na hindi matutong yumuko at magpatawad? Yan yung magandang ilang mga katanungan na maganda nating pagnilayan. Isipin natin, kung si Maria ay hindi tumugon sa paanyaya ng Diyos, mananatili sanang siyang ordinaryong babae lamang mula sa Nazareth. Pero dahil pumayag siyang maging bagong sisidlan, dumaloy sa kanya yung bagong buhay para sa buong mundo. At ang dumaloy na yun sa kanya ay ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung hindi natin iiwan ang luma, mahihirapan tayong tanggapin ang bago. Pero kung hahayaan natin ang Diyos na baguhin ang ating puso, mas magaan, mas payapa, at mas buo yung buhay na haharapin natin. Mga kapatid, ang bagong buhay kay Kristo ay hindi lamang bagong panlabas na gawain, kundi ito'y bagong puso na handang magmahal, bagong puso na handang magpatawad, bagong puso na handang magtiwala. At sa ating paglapit sa ating mahal na Birhen ng banal na puso ni Jesus, hilingin natin ang kanyang gabay. Siya ang tuturo sa atin
kung paano maging bukas sa bago at kung paano yakapin si Kristo ng buo at totoo. Kaya mga kapatid, sa ating pagdarasal, sa ating pagdiriwang ng banal na misa, sa paghahanda sa kanyang kaarawan, alalahanin natin, hindi sapat ang lumang puso para sa bagong biyaya. Kailangan ng bagong puso para sa bagong buhay. At si Maria ang gabay natin patungo kay Kristo. At kapag pinili natin yung bagong buhay kay Kristo, mas magiging buo, mas magiging masaya, at mas magiging makabuluhan yung ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, bilang pagtatapos, pakatandaan po ninyo ito. Lumang galit, bisyo at bigat ay bitawan. Bagong puso sa Diyos ay ating ilaan. Si Maria ang gabay sa landas ng pagbabago't kapatawaran. Kay Kristo makakamtan ang buhay na may kapayapaan. Amen.